Kanina pa nakaharap si Arthur de la Vega sa malaking salamin sa kwarto niya. Ang nasa harapan niya ay isang matikas na lalaki na puno ng integridad at otoridad. Isang katangiang tinataglay ng isang lieutenant sa armadong lakas ng Pilipinas. And now, ladies and gentlemen, please welcome our one and only goddess of beauty, whose beauty and brain surpasses and reaches to all nations with her magnificent design, Miss Arta de la Vega, reigning designer queen of the Philippines. Sinundan niya iyon ng isang pag-ikot sa harap ng salamin, nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa kanyang kwarto. Anak, bilisan mo dyan, kanina ka pa hinihintay ng papa mo. Narito na rin si Ninong Rod mo. Napabuga ng malalim na hininga si Arthur at inayos ang kanyang sarili. Susunod na po ako, ma. Sabihin mo na lang po kay papa na nagbibihis na po ako. Tinapos na ni Arthur ang kanyang ginagawa. Naglagay siya ng hair polish at pati na rin pulbo sa kanyang likod. Matapos mag-spray ng perfume, ay muling tumayo ng matikas na hindi kagaya kanina na lumalambot ang balakang sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan. Bilisan mo na, anak. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng pintuan. Ilang ulit pang napabuga ng hangin si Arthur matapos marinig ang sinabi ng kanyang mama. Harap na naman siya ngayon sa hot seat sa harapan ng pamilya niyang puro militar. Kahirap ng buhay niya, si Arthur de la Vega ay isang sundalo nang dahil sa kagustuhan ng kanyang ama na isang retired army na si Colonel Armando de la Vega. Nasa edad 28 na si Arthur, pero hanggang ngayon ay wala pa siyang lakas ng loob para sabihin sa ama niya na siya ay isang mahinhin, na hindi siya tunay na lalaki. At isa siyang bakla na nagtatago sa matapang at matikas na katauhan ni Second Lieutenant Arthur de la Vega. Nagtatago siya sa katauhan ni Madam Arta. Nagmamay-ari ng Arta's Beauty Hub, isang malaking tindahan ng mga pampakinis at pampagandang mga produkto. Sa beauty and facial industry ay kilala ang pangalan ni Madam Arta. Walang sino mang nakakakilala at nakakaalam na siya si Madam Arta na isang magaling na beauty expert. Ilang branches na rin ang meron ng beauty hub na nabuksan ni Arthur. Hindi niya inaasahan na kaagad siyang mapopromote sa pagiging lieutenant, matapos niyang mapuksa ang grupo ng mga rebelde na gustong pumasok sa area niya. Natimbog sa pangunguna niya ang grupo ng mga rebelde na iyon bago pa man ito makapasok sa kanilang area of responsibility. Pakendeng-kendeng na rumampa si Arthur sa katauhan ng baklang si Arta bago umaura sa harapan ng salamin. Just perfect. Tumikim pa siya at inayos ang uniforme. Bumungad sa kanya ang buong pamilya niya. Naroon na rin ang Ninong Rod niya. Congratulations, son. We are so proud of you. Pagbati ng Ninong Samuel niya. Nasa militar din ito, nakagaya ng ama niya. Pero nasa serbisyo pa ito at hindi pa nakapagretiro. Siyak na nakarating na sa tenga nito ang patungkol sa pagkapromote niya. Salamat po, Ninong. Tinanggap niya ang mga kamay ng Ninong na opisyal. O siya, sige. Baka malate na tayo sa birthday celebration ni Lolo Ben. Maotoridad na wika ng ama niyang si Armando. Pagdating niya sa venue, ay kagad niyang nakita si Krista na matalik niyang kaibigan. Ito lamang ang tanging nakakaalam ng patungkol sa tunay na pagkatao niya. Si Cristabel o Krista ay asawa ng kanyang kuya Arnold. Isa rin itong militar, pero hindi kagaya niyang promoted na. Masaya silang nag-uusap ni Krista. Kapag ito ang kausap niya at kasama, ay open si Arthur na maging bakla. Sa ngayon ay sa bahay niya nakatira si Krista, matapos nitong iwanan ng kuya Arnold niya. Natuklasan kasi nitong may ibang babae yon. Siya pa mismo ang kumuha sa kaibigan at dinala sa pamamahay niya. Awang-awa siya sa kaibigan niya dahil sa nangyari sa buhay nilang mag-asawa. Naiinis siya sa kanyang kuya Arnold dahil sa pagiging babaero nito. Kung hindi dahil sa pakiusap ng kanyang ama, ay re-report niya sana ang pang-aabusong ginawa ng kuya niya sa kanilang Major General. Pang-aabuso ang ginawa ng kuya niya sa karapatan ng asawa nitong si Krista.
Sa ngayon ay tila siya ay nagiging ekstrang asawa at ama sa batang si Clyde na nasa 5 taong gulang at nag-aaral sa kindergarten. "Kamusta ka na pala, Art?" Tanong ni Krista sa kanya nang makaupo na silang dalawa. "Gaya pa rin ng dati. Ako na lang ang umiiwas sa tukso. Alam mo namang wala akong kalayaan sa pamilya natin, hindi ba?" Seryosong saad ni Arthur sa kaibigan habang pinagmamasdan ang paligid nila. "Nasa sa'yo rin naman ang desisyon, Art. Kung sasabihin mo sa kanila ang lahat, sayang rin naman ang pagiging magaling mong beautician na tinatago mo. Saka mabait kaya yun si Dave at negosyante pa." Tukoy ni Krista sa lalaking matagal na niyang nagugustuhan. Si Dave ang siyang namamahala sa beauty hub na pag-aari nitong si Arthur. Medyo matagal-tagal na rin naman na panahon simula nang itinago nila ni Dave ang patungkol sa relasyon nilang medyo MU-MU lang. Hanggang doon lamang ang meron sila ni Dave. Hindi rin naman ito nanligaw sa kanya. Pinagkatiwala niya kay Dave ang mga tindahan niya. "Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob, girl. Balang araw ay masasabi ko rin ang patungkol sa pagkatao ko. Pero sa ngayon, ayokong dagdagan ng problema ni Papa. Nag-aalala akong baka hindi matanggap ni Papa na isa akong bakla." Mahinang bulong niya kay Krista. Pasensya ka na, Art, ha? Alam kong isa kami sa pinoproblema ngayon ni Papa. Kung naging maayos lang sana kami ni Arnold, hindi mangyayari ang bagay na ito." Malungkot na saad ng kanyang matalik na kaibigan. Pinitik niya ang noo ni Krista at tinawanan na lamang ito. "Wala kang kasalanan, girl. Kasalanan ni Kuya at ng malanding babaeng yon. Ang sarap kalbuhin. Saka, huwag mong isipin masyadong problema mo, ha? Nakakapangit yan, sige ka. Tignan mo, may split ends ka na sa buhok mo at may isang wrinkles ka na." Napabulanghit na tawa si Krista na kinurot ang tagiliran niya. Kahit papaano ay napasensya nito. "Art, son, halika rito. Gusto kang makausap ng mga tita at tito mo." Nagkatinginan silang dalawa ni Krista. Heto na nga ba ang sinasabi niya. Kalbaryo para kay Arthur ang ganitong family gatherings ng pamilya nila. Ang makikita ang kanyang mga tiyahin at mga pinsan. Lalo na ang lolo Ramon niya na isang war veterans during kudita. Pamilya kasi sila ng mga militar at pulisya. Yung kagustuhan ni Arthur na pagandahin ang mga babae ay posibleng pangarap na lamang kapag ang kaharap niya ay mga kalahi niya. Nakita niyang papasok sa venue ang Kuya Arnold niya kasama ang kabit nitong si Andrea. Dinala pa talaga ni Arnold ang kabit nito, kaya't paniguradong tataas na naman ang alta presyon ng papa niya. Nagpasalamat na lamang si Arthur at busy ang ama sa kakabida patungkol sa promotion niya. Proud na proud itong siya ang nangunguna sa operations nila sa pagtimbog ng grupo ng mga rebelde. Mabuti na lamang at hindi nito napansin si Arnold. "Kamusta ka na, iho? Abay, napaka-successful mo na sa pagiging sundalo mo, ha? Ang bilis mong ma-promote. Kailan ka ba mag-aasawa? Asawa na lang ang kulang sa buhay mo, oh." Saad ng kanyang tiyang Amelia, na kapatid ng kanyang ama, at dakilang marites ng pamilya nila. "Tiyang, hindi ko pa po nakikita ang babaeng para sa akin. Kaya, saka na lamang muna ako mag-girlfriend kung makita ko ng babaeng para sa akin talaga." Nakangiting tugon ni Arthur at naramdaman niya ang paghawak ni Krista sa braso niya. Kitang-kita niya ang bumulatay na sakit sa mga mata ng kaibigan niya nang makita nito si Arnold at si Andrea. "Tama yan, Art. Huwag kang gumaya sa kuya mo, ha? Na kung sino-sino na lamang ang babae. Kawawa naman si Krista." Tinirikan ng mata ng tiyang Amelia niya si Arnold na talaga namang lumapit pa sa kanila. "Mano po pa, tiyang." Nagmano sa ama at pati na rin sa kanyang tiyahin si Arnold. Ngunit kamao ng matandang amang si Armando ang sumalubong dito. "Ang kapal ng mukha mo. Nadalhin pa rito ang kabit mo. Narito si Krista at ang anak mo. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw naman babae ka. Nakita mo nang may pamilya ang anak ko. Subalit pinatos mo pa rin. Hindi kita matatanggap sa pamilyang ito." "Pa, alam na ni Krista ang patungkol sa amin ni Andrea. At alam naman na rin ng anak ko. Kaya bakit pa kami magtatago ni Andrea?" Kagad na sagot ni Arnold. "Hindi ka ba nahihiya sa pinaggagawa mo? Pinapahiya mo ako sa harapan ng mga kapatid ko.
Kailan ka ba titino ha? Paano kung malaman ni Major General ang patungkol sa pang-aabuso mo sa asawa mo? Gusto mo bang matanggal ka sa serbisyo? Bakit hindi ka gumaya sa bunso natin? Puro na lamang sakit ng ulo ang ibinibigay mo sa akin. Bulyaw ni Armando sa kanyang anak. Napapailing na lamang si Arthur na lumapit sa kanyang ama. Baka kasi atakihin pa ito ng sakit. Patama na. Maraming tao at naririnig ng mga narito. Pigil niya sa kanyang ama at binulungan ang kanyang kapatid. Kuya naman, dinala mo pa talaga kasi rito si Andrea eh. Isipin mo naman ang mararamdaman ni Krista at pati na rin ang anak mo. Awat niya sa kapatid. Hindi ako magtatagal dito. Aalis rin ako kaagad. Nagpakita lang talaga ako. Saka ikaw lang naman ang mahalaga kay Papa. Kung sabihin ko kaya kay Papa ang sikreto mo, matutuwa pa kaya siya sa'yo? Hindi kaya itakwil ka rin niya sa pamilyang ito ha? Bulong naman ito kay Arthur. Ganito talaga palagi ang kuya niya. Parati kasi itong ikinukumpara ng kanilang amang si Armando sa kanya. Mataas masyado ang expectation ng kanyang ama sa kanya. Alam kasi ni Arnold na siya ay isang bakla, kaya lagi siyang binabara nito kapag ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, lalo na sa mga family gatherings nila. Maya-maya lang, ay nagpasalamat na lamang si Arthur na umalis na ang kanyang kuya kasama si Andrea na kabit nito. Humingi pa ito sa kanya ng 5,000 bago umalis. Walang nagawa si Arthur kung hindi ang bigyan na lamang ng pera ang kanyang kuya para umalis na ang mga ito. Nakaramdam rin siya ng awa sa kanyang kaibigang si Krista na noon ay bumitaw na sa braso niya at nagmamadaling umalis. Dumiretso ito sa loob ng bahay ng lolo niya, kaya't nagmamadali niyang sinundan si Krista. Nakita niya ang kaibigan na naroon at nakaupo sa sofa. Hilam ang mga luha nito sa mga mata. Awang-awa siya sa kanyang kaibigan na nilapitan niya at inabutan nito ng panyo. Kinagap niya ang mga kamay ni Krista. Kung naging lalaki lang sana siya, ay hindi niya sasaktan ng tulad ni Krista. Mamahalin niya ito kagaya ng kung papaano niyang pinahalagahan ang pagkatao at sarili. Kahit bakla kasi siya, ay never niyang ibinaba ang kanyang sarili sa mga kabalbalan. He is a well-composed figure of a man na may disiplina sa sarili. Kinabig niya si Krista at niyakap ito ng mahigpit. Tama na, Chris. Tama na. Nasasaktan rin kasi siya sa nakikita niyang ganong kalagayan ng kanyang kaibigan at pati na rin ang kanyang kuya Arnold. Art, pangit ba ako? San ba ako nagkulang bilang asawa ha? Mahigpit na niyakap niya si Krista at tinalikan ng buhok nito. Hinagod-hagod niya ang likuran ng kaibigan at hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Pero alam niyang hindi pangit si Krista at hindi rin ito nagkulang sa pagiging asawa niya. Sadyang malandi lang talaga si Andrea at sadyang babaero lang talaga si Arnold. Napatingala si Krista sa mga mata niya at tawang-awa siya sa kanyang kaibigan. Natapos ang araw na iyon ang kasakasama niya si Krista. Hindi niya ito iniwan sa awa niya sa babae. Inihatid niya pa si Krista at ang pamangking niyang si Clyde doon sa condo unit na kanyang pag-aari para makapagpahinga na ang mga ito. Umalis na rin siya matapos nitong magpaalam sa kanya. Kinabukasan ay maaga na siyang umalis ng bahay ng mga magulang niya. Kailangan niya nang pumasok sa trabaho. Bumalik na siya sa barracks para mag-training. Ang mga bagong promoted na militar ay kailangang sumailalim sa training, kaya't maaga pa lamang ay naroon na si Arthur sa barracks nila. Nasanay na rin naman siya sa ganito, at kahit pinabay siya, ay kaya niyang makipagsabayan sa mga kasamahang lalaki. Itinatago niya rin ang tunay niyang pagkatao kahit pa sa mga kasamahan niyang sundalo. Walang sino man ang nakakaalam na isa siyang binabae. Bok, baka gusto mong sumama sa amin sa weekend. Magboborakay kasi kami. Maraming chicks doon. At may ipapakilala ako sa'yo. Pag-aya sa kanya ni Manuel na isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Salamat, Bok. Pero uwi ako sa bahay eh. Nalalapit na kasi ang birthday ni Papa at kailangan naming maganda para sa event na yon. Malapit na kasing mag-62 si Papa. Kaya gagawa namin siya ng surprise party. Tinawanan siya ni Manuel, kaya't napatingin siya sa kasamahan niya. Wala naman siyang sinasabing nakakatawa. Bok naman, para ka namang binabay dyan sa gagawin mo. As in, ikaw ang mag-organize ng birthday party ng ama mo? Tawang-tawa na wika nito. Anong nakakatuwa dun?
Takang tanong niya na hindi mapigilan ang pagkairita sa mga tawa ni Manuel. Para ka kasing babae dahil dyan sa gagawin mo. Bulalas nito na tumatawa pa rin. Hindi naman sa ganun. Ang bayaw ko ang mag-organize. Pero kailangan kong tulungan sina Mama at Krista. May masama ba dun? Umayos si Manuel nang makitang papalapit na sa kanila si Colonel Samuel na isa sa mga ninong niya at may mataas na katungkulan sa militar. Art, uwi ka ba ngayong linggo? Sabihan mo ako kung uwi ka ha, dahil sasabay ako sa'yo. Tinanguhan niya ang kanyang ninong Samuel. Yes, ninong. Sabay nagmano sa mga kamay ng opisyal. Si Manuel naman ay kaagad na sumaludo nang makita ang mataas na opisyal. Nagulat pa ito nang malamang ninong ni Arthur ang kanilang opisyal. Bukas pa sana ang off ng training ng mga newly promoted na mga sundalo. Pero dahil sa malapit si Arthur kay Colonel Samuel, na kanya rin namang ninong at matalik na kaibigan ng kanyang amang si Armando, doon napaisip si Manuel na mas lalong dumikit kay Arthur nang malamang malapit ito sa mga higher official nila. Kakaibiganin niya si Arthur para mapalapit rin sa mga higher official ng army. Kailangan niya ang promotion, kaya't makikipagkaibigan siya kay Arthur. Isang balak ang nabuo ni Manuel para mas mapadali ang promotion niya. Gagamitin niya si Arthur. Pagdating ni Art sa bahay ng mga magulang, ay kaagad siyang tumungo sa kanyang kwarto. Subalit natigilan siya nang makita si Krista na naroon sa salas at nakikipagtalo sa kanyang Kuya Arnold sa cellphone. Umiiyak si Krista, kaya't nag-aalalang lumapit roon si Arthur. Nakita niyang frustrated ang kaibigan na naupo sa upuan at walang patidang pagpatak ng mga luha. Chris, anong nangyayari? Napatayo ito nang makita siya at mabilis na yumakap sa kanya. Art si Clyde. Dinala ko si Clyde sa ospital dahil napakataas ng lagnat niya. Kaya ako narito. Nagbabaka sakali akong makahiram ng pera kina Mama at Papa. Pero wala sila rito, Art. May pinuntahan pa sila. Pinunasan niya ang mga luha ni Krista at inalo ito mula sa pag-iyak. Sinong nagbabantay kay Clyde? Nakontak mo na ba si Kuya Arnold? Alalang-alala na wika ni Arthur sa asawa ng kapatid niya. Iniwan ko muna si Clyde sa isang nurse. Nakausap ko si Arnold, pero sabi niya sa akin na wala raw siyang pera. Naubos raw ang pera nila ni Andrea noong sahod niya. Art, pahiramin mo muna ako ng pera para kay Clyde. Napapayak na wika ni Krista. Halika na sa ospital. Sana tinawagan mo ako agad, Krista. Ano bang nangyari sa bata? Kagad na pinuntahan nila sa ospital ang pamangkin niya na nandun pa sa ER. Inatake pala ng asma ang pamangkin niyang si Clyde. Inasikaso na ito ng mga doktor at nabili na ang mga gamot nito. Nagpupupuyos ang damdamin ni Arthur sa naging kalagayan ng pamangkin niyang si Clyde. Mahal na mahal niya ang kanyang pamangkin. Nakaramdam siya ng galit sa kanyang Kuya Arnold. Kaya't sinugod niya ito sa pamamahay nito. Si Andrea pa ang nagbukas ng gate ng bahay. Nasaan si Kuya? Tinabig niya ang mga kamay ni Andrea na nakahawak sa gate ng bahay at diretsyong naglakad papasok. Nakita niya ang kapatid na umiinom ng alak at naroon sa salas. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Ang bahay na ito ay tahanan sana ni na Krista. Pero umalis dito si Krista matapos dalhin ng Kuya Arnold niya ang kabit nito. Si Krista pa mismo ang umalis sa bahay na ito. Isang malakas na suntok ang isinalubong niya sa kanyang kapatid. Napasapo pa ito sa pisngi at napasigaw sa galit. Ngunit muli niya itong inundayan ng malakas na suntok. Napasigaw si Andrea nang makitang duguan na ang mukha ni Arnold. Dinaluhong siya ni Arnold. Pero dahil sa lasing ito, ay wala itong nagawa para labanan siya. Ano bang problema mo ha? Sigaw ni Arnold sa mukha niya. Ngunit muli niyang binangasan ng kapatid niya. Ikaw ang problema ko. Tinawagan ka ni Krista dahil wala siyang pera at nasa ospital si Clyde. Pero anong ginawa mo ha? Wala kang kwentang ama. Sigaw niya sa mukha ng kanyang kapatid sa galit. Wala nang pera si Arnold dahil nakapag-grocery na kami ng mga pangangailangan namin at naibayad na namin sa sasakyan. Hiyaw naman ni Andrea. Shut up, bitch! Hindi kita kinakausap. Napalunok ng laway si Andrea patapos niyang duruin. Takot na takot itong napatras at nagtago sa likuran ni Arnold. Totoo ang sinabi ni Andrea. Wala na nga akong pera.
Marami kaming bayaran at gastusin. Pinahid nito ang dugo sa gilid ng bibig at matalim na napatitig sa kanya. Yan lang ba ang sasabihin mo gayong nasa ospital si Clyde? Anong klaseng ama ka? Inis na inis siya sa kapatid, lalo na sa babae nito. Pwede ba, Art? Tigilan mo ako sa katramahan mong yan. Huwag kang umastang perpekto ka dahil baka mainis ako sa'yo at sabihin ko kay Papa na bakla ka. Napangisi si Arthur sa kaipoktritahan ng kanyang kapatid. Alam niyang dati pa man ay may pagkababaero na ito. Kaya noong niligawan nito ang kanyang kaibigan ay siya ang unang kumontra dito. Kaso lang ay wala naman siyang magagawa dahil may gusto naman talaga si Krista sa Kuya Arnold niya. Tama ka. Bakla ako, kuya. Pero itong kapatid mong bakla ang siyang tumatayong ama ni Clyde at asawa ni Krista matapos mong iwanan na parang basahan. Wala akong pakialam kung sabihin mo kay Papa. Mas mabuti na yon para hindi na ako magtatago pa sa pagkatao ko. Eh ikaw, hindi nakapagsalita si Arnold sa sinabi niya. Sandali itong natigilan at nakatitig sa kanya. Tandaan mo at uulitin ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo noon na huwag mong sasaktan si Krista. Baka nakalimutan mo yan dahil ginawa mo na talaga. Pinili mo talaga ang malanding yan. Kaya hindi na ako papayag pa nasaktan mo ulit ang kaibigan ko dahil kukunin ko na siya sa'yo. Akmang tatalikod na sana si Arthur nang magsalita ang kapatid niya. Anong ibig mong sabihin? Nilingon niya ang kapatid at matiim na tinitigan. Kukunin ko mula sa'yo si Krista at si Clyde. Wala ka nang babalikan pang pamilya. Tinalikuran niya ang kapatid at tumigil nang maalala ang kani-kanilang propesyon. Ire-report din kita kay Major General sa pang-aabuso mo kay Krista. Para kay Krista na ibigay ang sahod mo. Or else, tatanggalin ka na lamang sa serbisyo. Wala ka namang kwentang sundalo eh. Wala kang disiplina sa sarili mo. Nagmamadali siyang pinigilan ni Arnold. You can't do this to me. Dahil kapatid mo ko. Napangisi si Arthur sa tinura nito. Tinawanan niya lamang si Arnold at nagtuloy-tuloy na sa pag-alis sa bahay nila. Arthur! Arthur, listen to me! Hiyaw nito na hinahabol siya. Mawawalan ako ng trabaho kung gagawin mo yan sa akin. Wala akong pakialam, kuya. Kagaya ng kung papaanong wala kang pakialam kay Krista at pati na rin sa anak mong nasa ospital ngayon. Iniwan ni Arthur si Arnold na nakatulala. Pumasok na siya sa loob ng kotse niya at bumalik sa ospital. Frustrated na frustrated si Arnold sa nangyari. Idagdag pa ang pangingialam ni Arthur sa buhay nila ni Krista. Gigil na gigil tuloy siya sa kanyang kapatid na bakla. Ito pa ang laging bumibida sa harapan ng pamilya nila. Ito rin ang palaging kinakampihan ng mga tao sa bahay nila. Maya-maya lang ay lumabas na ng kwarto si Andrea na may bitbit na first aid kit. Nasugatan kasi talaga siya kanina sa umaatikabong mga banga sa kanya ni Arthur. Hindi niya may tatagong kahit bakla ito ay natatalo siya sa kapatid. Pagdating sa mano-manong labanan. Minsan na noong nagkagulo sina Andrea at Krista nang magpang-abot. Talo si Andrea kay Krista sa labanan dahil marunong sa martial arts Krista. Idagdag pa, kapag malalaman ng mga magulang ni Krista ang tungkol sa nangyari sa kanila. Lagot talaga siya sa ama ng babae na isang retired army official rin na nasa Mindanao nakabase. Siguradong wala pang alam ang mga ito. Lumapit sa kanya si Andrea at hinaplos ang gilid ng bibig niyang nasugatan kanina sa pakikipag-away kay Arthur. Love, anong gagawin natin kapag magsumbong si Arthur kay Major General? Siguradong mapupunta kay Krista ang sahod mo. Paano tayo? Nag-aalalang wika ni Andrea. Gagawan ko ng paraan ito. Kakausapin ko si Papa. Kalmanting wika niya nang maalala ang pagbabanta sa kanya ni Arthur. Love, kung sabihin mo na lang kaya kay Papa na bakla si Arthur. Ang yabang-yabang niya kanina. Tingnan natin ang kayabangan niya. Sigurado akong mapapatalsik sa army yan. Oras na malaman na bakla yan. Naiinis ding wika ni Andrea sa kinakasama niya. Love, hindi ganoon kahigpit ang army ngayon. Hindi ko basta-basta pwedeng patalsikin si Art. Lalo na at promoted na siya. Isa pa, nasa likod niya si Colonel Samuel, naninong niya at pinsan ni Daddy. Kahit malaman pa ng buong militar ang sekreto niya at kabaklaan niya, ay hindi siya pwedeng alisin sa army. Lalo na ngayon, na halos tinatanggap na ng community ang LGBT. Maliban na lamang
kung makagawa ng kasalanan si Arthur, which is hindi mangyayari dahil matino naman ang kapatid ko. Mahinang wika ni Arnold. Isang plano ang nabuo ni Andrea para sirain si Arthur para sa pagiging sundalo nito. Isang plano na isasagawa niya sa oras na malaman ng mga army ang patungkol sa relasyon nila. Kaya nga siya dumikit kay Arnold dahil malaki ang mahihita niyang pera sa lalaki. Mapupurnada pa ata ang lahat ng kanyang mga plano dahil sa bakla nitong kapatid. Kaya isang plano ang nabuo ni Andrea na gagawin niya sa oras na isumbong ni Krista at ni Arthur sa higher officials ng militar ang patungkol sa relasyon nila ni Arnold. Gagamitin niya ang kapatid na si Manuel. Nakapag-file ng leave si Arthur sa opisina nila dahil sa pagka-hospital ni Clyde. Naawa siya kay Krista na mag-isa lamang ito sa ospital. Ayaw niya namang umasa sa mga magulang nila sa pagsama kay Krista sa ospital dahil matatanda na ang mga ito. Mahal na mahal niya kasi ang kaibigan niya. Pagdating niya sa ospital, ay nagulat siya nang makita roon si Dave, ang isa sa mga kaibigan nila ni Krista na lalaki. Napakalawak ng ngiti nito nang makita siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Clyde. Lumabas lang daw sandali si Krista. Ito ang namamahala sa Face and Beauty Hub na pagmamay-ari niya. "Kanina ka pa ba, Dave?" Takang tanong niya sa lalaki. Kakarating ko lang. Hinihintay lang talaga kita na dumating." Bakit?" Napakamot ito sa ulo at tila may gustong sabihin na hindi masabi. Ano yun, Dave?" Seryosong tanong ni Arthur sa kaibigan. Muling napakamot ito sa ulo. Sumeryoso rin ang mukha nito at nagulat siya nang sabihin nitong gusto na siya nito. Ito ang unang pagkakataon na may nagtapat sa kanya ng pag-ibig. Napasinghap si Arthur at hindi makapaniwala sa nangyari na niligawan siya ni Dave. Ngunit seryoso ito sa kanya at sinasabi pang nakahanda itong maghintay sa tamang oras para sa kanilang dalawa. Hindi maipaliwanag ni Arthur ang nadarama sa unang pagkakataon, pero pakiramdam niya ay tila siya nasa alapaap sa ginawa ni Dave sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may magmamahal sa kanya bilang bakla. Natapos na ang 2 araw na leave na hiningi ni Arthur sa opisina. Kaya kailangan niya nang bumalik sa barracks. Nakalabas na rin naman ng ospital si Clyde. Habang naroon na rin si Dave sa araw-araw para dalan siya ng bulaklak, kinikilig talaga ang binabae niyang puso na nakatago sa matitipunong katawan niya. Rumihistro ang inggit sa mukha ni Manuel kay Arthur. Nakikita niyang sinalubong ito ni Colonel Samuel at ito ay kinamusta. Malayang-malaya itong lumabas sa kampo nila kahit nasa training pa ito nang dahil sa koneksyon nito kay Colonel Samuel. Kaya heto si Manuel at halata ang inggit. Kilala niya si Arnold na kapatid ni Arthur dahil kasama niya sa training noon. Malayong-malayo si Arthur sa kapatid nitong si Arnold na marunong makisama sa kanila. Kasamahan rin nila ito sa inuman. Pero iba talaga si Arthur sa kapatid nito. Hindi mapigilan ni Manuel ang pagsibol ng inggit sa puso niya kay Arthur. Lalo na at malapit ata ito sa mga higher officials nila. Naamoy niya na ang promotion para kay Arthur at kinainis yun ni Manuel. Hindi pwedeng maunahan siya ni Arthur sa promotion ng ranks nila. Lalo na noong kinausap siya ng kapatid niyang si Andrea. Bunsong kapatid nga niya si Andrea. Nakabit nitong si Arnold. Kinausap na siya ni Andrea para sirain itong si Arthur. Sa oras na magsumbong si Arthur patungkol sa relasyon ng kapatid at pati na rin kay Arnold, ay gagantihan niya ito. May plano na siya kung papaanong sirain si Arthur sa trabaho nila. Nagkamali si Arthur ng binangga at ito pa ang kapatid niyang si Andrea. Sa mga lumipas na araw, ay matindi ang training na ginawa nila sa training center. Napapansin rin ni Arthur ang kakaibang mga tingin ni Manuel sa kanya, lalo na sa pakikisalamuha nito sa kanya. Habang sa opisina ni Major General, isang araw ay natanaw ni Arthur ang Kuya Arnold niya sa labas na sumaludo kay Major General Carlos Subiri. Habang si Krista ay hindi mapalagay na nanlalamig ang mga kamay na humawak sa matitipunong braso na kaibigan na si Arthur. Ginagap niya ang kamay ni Krista at binigyan ng assurance ng mga tingin ng kaibigan na narito lamang siya sa tabi nito lagi. Nagsumbong na kasi talaga si Krista sa kinauukulan. Nagalit ang kaibigan niya nang wala talagang pakialam ang Kuya Arnold niya sa pamilya nila. Lalong-lalo na kay Clyde. Kahit na puno na si Krista. Nagulat na lamang siya kagabi
nang biglang tumawag sa kanya si Krista at nagpapasama sa kanya kinabukasan sa opisina ni Major General Carlos. Arnold, naiintindihan mo ba ang grounds sa ginagawa mong ito? Hindi mo ba naiisip na maaari kang matanggal sa trabaho sa oras na mag-file ng kaso ang asawa mo? Maaari rin kitang tanggalin sa serbisyo. Depende na lang sa kagustuhan ni Krista. Why are you doing this, soldier? Dinudumihan mo ang suot mong uniforme. Galit na panimula ni General Carlos. Hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin si Andrea. I'm sorry, sir. Pagrarason ni Arnold. Hindi ka sa akin nagkasala. Ngayon, malinaw sa'yo ang magiging parusa mo. Pwede kitang tanggalin sa serbisyo mo. Laylay ang mga balikat ni Arnold sa narinig na sinabi ni General. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga nanunumbat ng mga mata ni Krista. General, huwag mo siyang tanggalin sa serbisyo. Paano na lamang ang anak namin? Hindi po ako magsasampa ng kaso. Ang gusto ko lang naman na mapunta sa akin ang nararapat na sa akin bilang asawa at kung ano ang nararapat para sa anak ko, lalo na sa mga benepisyo. Hayaan ko siyang sumama sa kabit niya pero kukunin ko ang pera niya na nararapat sa pamilya niya. Paliwanag ni Krista. Nanlaki ang mga bilugang mata ni Arnold sa sinabi ng kanyang asawa. Chris, hindi pwede yan. Pagtutol ni Arnold sa sinabi ng asawa. Kung ayaw mo, ay magsisimula na ako magsampa ng kaso laban sa'yo. Nang sa kulungan ka na pulutin. Ramdam ni Arthur ang panginginig ng mga kamay ni Krista. Kaya ginagap niya iyon. Galit na galit ang mga mata nitong nasa harapan ni Arnold. Walang nagawa si Arnold sa desisyon ni General Carlos na mapupunta kay Krista ang sahod at allowance niya. Si Krista rin ang hawak ng pera ni Arnold. Ibibigay lamang ni Krista kay Arnold ang nararapat sa kanya na allowance para sa pang-araw-araw na pangangailangan nito. Pero kay Krista mapupunta ang sahod niya. Walang nagawa si Arnold at laylay ang balikat na nilisan ng opisina ni General Samuel. Nakatanggap pa siya ng 1 buwan na suspensyon. Panigurado nang mawawala si Andrea kapag malaman ang nangyari. Marami pa naman itong binabalak na bilhin sa sahod niya. Tama nga si Arnold. Galit na galit si Andrea sa nangyari. Sinisisi nito ang kapatid niyang bakla na si Arthur. Nang dahil daw sa pagiging sipsip nito at pabida, hindi magkakalakas ng loob si Krista kapag hindi raw ito tinulungan ni Arthur. Hindi kasi kilala ni Andrea ang pamilya ni Krista. Hindi rin ito alam na isang retired military official ang ama ni Krista. Nagwawala ito sa galit at sinabing sisirain ang buhay ni Arthur at Krista. Papalapit na ang karawan ni Clyde na pinaghandaan ni Arthur at Krista. 2 linggo na ang lumipas, simula nang nangyari ang komprontasyon nila sa opisina ni Major General Carlos. Hindi na muling nagpakita pa sa kanila si Arnold. Naaawa na nga siya sa pamangkin niyang si Clyde na minsan ay hinahanap ang ama. Nakahanda na ang lahat para sa birthday party ni Clyde. Inihanda na ni Arthur ang sarili pa uwi ng condo unit, kung saan naroon sina Krista at Clyde nang lumapit sa kanya si Manuel. Uwi ka, Bok? Pasimpleng tinanguan niya lamang ito, sabay talikod nang pigilan siya ni Manuel. Bakit? Takang tanong ni Arthur sa kasamahan niya sa trabaho. Nagulat na lamang siya nang pasadaan ito ng haplos ang braso niya. Alam kong bakla ka, Bok, at nagustuhan mo ang ginagawa ko sa'yo. Try me, Arthur. Papatulan kita. Nakangising wika nito, sabay lapit ng mukha nito sa pisngi niya. Sumiklab ang inis sa pagkatao ni Arthur, sa pambabastos ni Manuel sa pagkatao niya. Gulat na gulat siyang tinabik ang mga kamay nito. Sa unang pagkakataon, ay merong nambasto sa kanya, kaya hindi napigilan ni Arthur ang pagsiklab ng galit niya. Kiniwelyohan niya si Manuel at matalim na tinignan pagkatapos ay pasaktol na itinulak ang katawan ng lalaki. Nagpupupuyos ang damdamin ni Arthur sa ginawa ni Manuel at nagmamadaling tumungo sa parking space kung saan naroon ang motorsiklo niya. Bok, sandali lang. Nakaakyat na siya ng motor nang humabol ito sa kanya at pinigil siya. Ang arte mo. Alam ko namang bakla ka, kaya huwag kang choosy. Pagbibigyan na nga kita na madiligan ka na eh. Inis na bumaba si Arthur sa motor at inundayan ng suntok ang mukha ni Manuel. Binangasan niya pa ito ulit na dahilan ng pagkasalampak nito sa lupa. Pero nakangisi pa rin ito kay Arthur. I'm warning you, Manuel. Tigilan mo ako sa mga kalokohan mong yan.
Hindi mo ako kilala. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Mabilis na umakyat siya muli sa motorsiklo at pinaharurot ang motor. Dumagdag pa sa inis niya nang pagdating niya sa condo unit ay naroon sa labas ang Kuya Arnold niya. Ginugulo na naman ata nito si Krista at hindi pinapasok ng kaibigan niya sa loob. Kuya, kamusta? Kawal niyang wika sa kapatid kahit nasusuklam siya rito at maayos niya pa rin itong kinausap. Ibinahay mo na pala ang mag-ina ko, no? Mahinang wika nito, kaya't sarcastic kong napangiti si Arthur. And what do you want to see? Na makita sa kalye si Krista at Clyde? Hindi ito nakapagsalita at napakamot sa ulo. Pagkatapos ay sumeryoso ang mukhang nakatitig sa kanya. Pasaya ka na ba? Ito na, suspended na ako dahil sa pangingialam mo. Panunumbat pa nito sa kanya. Kuya, I'm sorry, pero sinasaktan mo kasi si Krista. Mali ang nagawa mo sa pamilya mo. Hindi ka ba naawa sa anak mo? You deserve it. At kulang pa nga yan nang dahil sa pananakit mo sa kaibigan ko. Maagap na sagot niya. It is none of your business in the first place. Hindi ko itinakwil ang bata at hindi porket may kabit ako ay pababayaan ko ang anak ko. Hindi napigilan ni Arthur ang mapangiti nang merong pang-uuyam. It's none of my business? Baka nakakalimutan mong matalik kong kaibigan si Krista. Hindi mo nga itinakwil. Pero ilang buwan na ba na hindi ka nagbibigay ng pera kay Krista? Dahil winawaldas lang ni Andrea ang pera mo. Kuya naman, gumising ka na sa kahibangan mo. Hindi niya na napigilan ang bahagyang pagtaas ng boses niya sa harap. Hindi ako pumunta rito para pangaralan mo kung bakla ka. Bigyan mo ako ng pera dahil wala na akong panggasto sa bahay. Naubusan na ako ng pera at wala na kaming magagamit ni Andrea. Napatawa ng pagak si Arthur. Ang sarap iuntog ng ulo ng kanyang kapatid para magising na ito sa kahibangan nito. Kung para sa bata at kay Krista, pwede pa kitang bigyan. Pero kung panggastos lang sa kabit mo, bahala ka sa buhay mo. Tatalikuran niya na sana ang kanyang kapatid nang hinila nito ang isang braso niya. Gusto mo ba talaga ng gulo, ha, Art? Maayos akong nakiusap sa'yo. Baka gusto mo talagang malaman nila Papa ang tunay mong sikreto. Pagbabanta pa nito. Pagod na siya sa kanyang kapatid, kaya't hinablot niya ang mga braso at iniwan itong nagwawala. Tinawagan niya na lamang ang gwardiya ng kondo para itaboy ang kapatid na nagwawala sa labas ng unit niya. Lagi na lamang nitong ginagamit ang kabaklaan niya para takutin siya sa ama nila. Kaya ngayon, wala na siyang pakialam kung sasabihin man ng kuya niya sa kanyang ama ang patungkol sa sikreto niya. Pagod na rin naman siyang itago ang pagkatao niya. Kaya tinamon niya ang kanyang kapatid na ibulgar sa pamilya nila ang patungkol sa pagkatao niya. Anong nangyari? Takang tanong ni Krista sa kanya nang pumasok na siya. Nawala ang inis niya nang makita si Clyde na kaagad na yumakap sa kanya. Iniabot pa kaagad sa kanya ng pamangkin ng tsinelas niyang panloob. So hindi pala ginulo ng Kuya Arnold niya ang kaibigan niya dahil hindi nito alam na nasa labas ang asawa nito. Nakahanda na ba ang lahat sa birthday ng baby ko? Tinagon niya lang ng isang iling ang kaibigan niya at niyakap si Clyde. Ayaw niyang pag-usapan sa harapan ng bata ang walang kwenta nitong ama. Okay na sana kahit simpleng birthday lang, Art. Pero ginawa mo pa talagang malaking event ang birthday ni Clyde. Mamumuro na yan Reklamo pa ni Krista sa kanya. Siyempre nag-iisang pamangkin niya lamang si Clyde at mahal na mahal niya ang bata na kagaya ng pagmamahal ng isang ama sa anak. Gusto kong maging masaya ang birthday ng baby ko. Kaya okay lang yan kahit mamulubi si Tito. Basta masaya si Baby Clyde. Pinugpog niya ng halik ang pamangkin niya na ngayon ay inihila na ang kamay niya papalapit sa mesa. May nakahanda na palang hapunan para sa kanya. Napatawa pa siya dahil paborito niya pa ang nakahain doon sa mesa. Nagpapasalamat na lamang siya kay Krista. Masaya siyang umuwi ngayon sa condo unit dahil may naghihintay sa pag-uwi niya. Hindi kagaya ng dating buhay niya. Matamlay ang kondo at wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang matulog pag-uwi roon. Pero ngayon ay narito sina Krista at Clyde. Nakakakain pa siya ng lutong bahay. May kakwentuhan siya pag-uwi niya. Napapaisip tuloy si Arthur kung masaya kaya ang buhay kung naging lalaki siya. Tapos ay naging sila ni Krista. Napaubo tuloy siya sa kanyang naisip. Gusto mo ba ng tubig, Art? Napaano ka? Kagad na hinagod ni Krista ang likuran niya matapos iabot sa kanya ang tubig. I'm fine, Chris.
Natigilan na lamang siya nang nahawakan niya ang mga kamay ni Krista na humaplos sa likuran niya. Hindi niya naiintindihan ang kanyang sarili, pero may kung ano siyang nararamdaman nang dumaloy sa mga kamay niya ang mainit na kuryente na nagmumula sa mga kamay ni Krista. "Namumula ka? May lagnat ka ba?" Kinapa nito ang noo niya at doon niya naramdamang mainit pala siya. "May lagnat ka ata eh." Nag-aalalang tumungo ito sa cabinet para kumuha ng gamot nang pinigil ni Art ang mga kamay ni Krista. "Tapusin mo muna ang pagkain mo." "Okay lang ako, Chris. Kumain ka muna." Nakaramdam siya ng awa kay Krista na natataranta sa pag-aalaga sa kanya. Ganito siguro ito sa Kuya Arnold niya. Napakabait ni Krista na sinasaktan ng kuya niya. Tihamak na mas maganda si Krista kaysa kay Andrea. Payat nga lang ang pangangatawan ng kaibigan niya na hindi kagaya ni Andrea na ito ay voluptuous. Dati noong dalaga pa si Krista ay balingkinita ng katawan ng kaibigan. Pumayat lamang ito matapos ipanganak si Clyde. Nangungonsume rin ito sa pagiging babaero ng Kuya Arnold niya, kaya't mas lalong pumayat ito. Pero napakaganda pa rin naman ni Krista. Dumating ang kaarawan ni Clyde at naroon ang mga kamag-anak nila. Siyempre naroon ang buong pamilya niya. At ang taong espesyal sa puso na si Dave, nakilala ng pamilya niya bilang matalik na kaibigan nilang dalawa ni Krista. Ninong rin kasi ito ni Clyde. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng kapatid na si Arnold at ng kabit nitong si Andrea. Kaagad niyang sinalubong si Arnold. Si Clyde naman ay nagtago sa likuran ni Krista nang makita ang ama na may kasamang ibang babae. Kahit bata pa lamang si Clyde, ay naiintindihan na nito ang mga nangyayari sa pamilya nila. "Kuya, are you out of your mind? Bakit mo dinala dito si Andrea? Kuya, narito si Krista at birthday ito ng anak mo. Alam mo ring galit si Papa kay Andrea, hindi ba?" "Whatever. Pamilya rin naman si Arnold ah. Huwag kang atribidang bakla ka. Isa pa, si Clyde ay anak ni Arnold." Nanilisik ang mga mata ni Art dahil sa sobrang inis sa babae ng kuya niya. Nakaharap niya ngayon. Ang suot nitong pulang damit ay malaswang tignan na halos lumuwa na ang dibdib nito sa harapan niya. "Bantayan mo ang babae mo, kuya. Baka ako mismo ang kumaladkad sa babae niyan sa labas." Mahinang wika niya sa babae sabay turo sa labas. "Wala ka na ba talagang kahiyan, Arnold? Bakit isinama mo pa dito ang kabit mo?" Ito na nga ba ang kinakatakutan niyang mangyari? Ang umasinta sa galit ang amang si Armando dahil sa galit kay Arnold. "Pero pa, si Andrea na ang asawa ko. Sayaw at sa gusto mo. Kasapi na si Andrea sa pamilyang ito. Kaya huwag kang gumawa ng eksena. Alam na ni Major General Subiri ang lahat." Matapang naman ang sagot ni Arnold sa ama. "Puro na lang sakit ng ulo ang ibinibigay mo sa akin, Arnold. Bakit hindi ka na lang gumaya sa kapatid mo, ha?" Nanlilisik ang mga mata ni Armando sa galit sa anak. "Ganyan ka naman pa eh. Palagi na lamang si Art. Palagi na lamang siya ang nakikita mo. Paano ka na lang kapag nalaman mo ang itinatagong baho ng paborito mong anak?" Hiyaw ni Arnold na nagagalit na rin sa ama. "Pwede ba kuya? Kung narito lang kayo para manggulo, ay umalis na kayo ngayon din. Birthday ito ni Clyde. Wala ka na ba talagang pagpahalaga sa anak mo?" Nagpupuyos ang damdamin ni Arthur na pinipigilan ng kamao na bigwasan ang mukha ng walang hiya niyang kapatid. "Takot ka bang malaman ni Papa ang kabalbalan mo, ha? Hoy, malalaman na rin ni Papa ang itinatago mo balang araw." Sigaw nito sa mukha ni Arthur. "Bakit hindi mo sabihin? O sige, sabihin mo kay Papa na bakla ako." "Oo, bakla ako. Pero hindi nun mababago ang katotohanan. Isa ka pa ring walang kwentang asawa at ama. At ang katotohanan yan ay ang tumatak na sa utak ng anak mo. Wala kang kwentang ama." Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Arthur mula rito kay Arnold. Pero mabilis itong napaawat nang tumakbo si Krista at yumakap kay Arthur. "Bakla nga si Art. Pero si Art ang tumatayong ama ni Clyde sa mga oras na wala ka. Sa tuwing may sakit si Clyde, ang bakla mong kapatid ang nagiging sandalan ko at katuwang ko sa pag-aalaga kay Clyde. Tuwing nanghihina na ako, si Arthur ang nariyan para sa amin ng anak mo. Nasaan kang lalaki ka? Daig mo pa ang bakla. Lalaki ka nga, pero wala kang kwentang tao. Kinamumuhayan kita. Kayong dalawa ng immoral mong babae na yan."
Natigilan ng lahat ng malaman ang itinatagong lihim ni Arthur, pati na rin ang ama nilang si Armando, habang ang kanilang inang si Marisa ay napayakap kay Arthur na umiiyak. Pa, wala ka bang gagawin? Hindi ka ba magagalit na ang ipinagmamalaki mong anak ay isa palang bakla, promoted na sa militar pero bakla pa rin? Hiyaw ni Arnold at tumatawa, ngunit nagulat na lamang ang lahat nang bigwasan ito ni Armando ng isang malakas na suntok sa muka. Napasigaw si Andrea na dinaluan si Arnold. Muli pa itong inundayan ng suntok ng kanilang amang si Armando, kaya duguan ang mukhang bumangon mula sa pagkakasubsob sa naroong sopa. Tigil! Tumigil ka na! Sigaw ng namumula sa galit na si Armando kay Arnold, na hindi makapaniwalang galit na galit ang ama niya sa kanya. Kakampihan mo ang baklang yan? Bulalas ni Arnold sa ama. Si Arthur ay anak ko pa rin, kahit bakla o ano pa man ang pagkatao niya. Ikaw, anak pa rin kita kahit ilang ulit mo nang dinungisan ng pangalan ko. Anong pinagkakaiba nun? Ang magulang ay magulang pa rin. Wala akong pakialam kung ipinanganak ng mama mo na bakla ang kapatid mo. Anak ko pa rin si Art. Hindi magbabago ang katotohanan ng anak ko si Arthur, kahit bakla siya. Hindi nakahuma si Arnold sa sinabi ng kanyang ama. May mga luha sa mga mata nito at tila nahihirapan itong huminga. Anak ko pa rin si Art, kahit siya pa ang pinakamakasalanang anak sa mundo. Pero hindi, kahit bakla si Arthur, mabuti ang pagkatao niya. Mabait na bata si Arthur at nagdadala ng karangalan sa pamilyang ito. Kaya proud na proud ako sa iyo, anak, kahit bakla ka pa. And you, kung hindi mo kayang ayusin ang pagkatao mo, lumayas ka na sa pamamahay na ito at wag ka nang magpapakita pa sa akin. Malis ka na, layas! Hiyaw nito bago na pa sa po sa dibdib. Napasigaw na dinaluhan ni Arthur at Arnold ang kanilang ama na unti-unting nawawalan ng lakas at nabuwal sa kinatatayuan. Kalong ito ni Arthur sa mga bisig habang sinisigawan naman niya si Arnold na tumawag ng ambulansya para madala nila sa ospital ang kanilang amang inatake ng high blood. Dinala sa ospital si Armando at ayon sa doktor ay atake sa puso pala ang nangyari dahil sa lakas ng presyon ng dugo, kaya't nagkaroon ng heart attack ang kanilang ama. Walang imikan silang magkakapatid. Ngit-ngit pa rin ang kalooban ni Arthur sa nangyari at sa ginawa ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, tila siya nabunutan ng tinik sa puso nang malamang tinatanggap ng kanyang ama ang pagiging bakla niya. Napakasaya niya dahil sa wakas ay wala na siyang kailangan pang itago. Nakita niya ang malungkot na si Krista na nakatanaw sa malayo. Umiiyak ito dahil halatang halata ang hagulgol nito, kaya't nilapitan niya ito para aluin. Napayakap sa kanya si Krista at humingi ng tawad. Napapailing na lamang siya dahil sa sinisisipalan nito ang sarili sa nangyaring gulo. Kung hindi raw dahil sa pagtatanggol niya kay Krista, ay hindi mangyayaring malaman ng kanyang ama ang patungkol sa tinatago niyang lihim. Ngunit mahigpit na niyakap niya lamang niya si Krista. Masaya siyang nalaman na ng lahat ang patungkol sa sikreto ng pagkatao niya. Lumipas ang ilang araw na masaya ang buhay niya. Nakalabas na sa ospital ang amang si Armando at kagaya ng sinabi nito ay hindi ito galit sa kanya. Tinanggap nito ang buong pagkatao niya bilang anak nito. Proud na proud daw itong merong anak na kagaya niya na mabuting tao. Mas nagulat pa nga si Arthur nang sabihin ng kanyang mga magulang na matagal na di umanong alam ng mga ito ang patungkol sa lihim ng pagkatao niya. Napaiyak naman sa tuwa si Arthur. Ang mahalaga, anak, ay wala kang tinatapakang tao. Higit sa lahat, wala kang ginagawang masama. I am so proud of you, son. Napaluhan ng tuluyan si Arthur na yumakap sa kanyang ama. Mas lalaki ka pa sa kuya mo dahil ikaw ang tumatayong padre di pamilya nila Clyde at Krista. Nakangiting wika ng ina niyang si Marisa na yumakap din sa kanya. Pa, ma, matagal niyo na po bang alam na bakla ko? Nagkatinginan ang mag-asawa at napangiti ang mga ito. Ginula naman ni Armando ang buhok niya. Ever since, son, alam na naming binabay ka. Ever since, dahil kami ang mga magulang mo. Walang patungkol sa iyo ang hindi namin alam.
Alam nga rin namin ng mama mo na ikaw ang may-ari ng Face and Beauty Hub eh. Napatawang wika ni Armando. Nagpapapacial ako doon, anak. Ang mahal ng bayad. Hindi ako binigyan ng discount. Pagrereklamo pa ng kanyang ina, kaya't napatawa na lamang si Arthur sa sinabi nito. Hindi niya inaakalang darating ang araw na ito na magiging masaya siya dahil tanggap ng buong pamilya niya ang pagkatao niya. Yun lang naman ang mahalaga sa kanya at wala nang iba pa. Bukas ay ibabalik na rin siya ng barak sila para sa isang misyon na ibibigay sa kanilang head. Paniguradong sa malayo na naman sila maasay. Ipinagdarasal na lamang ni Arthur na balang araw ay magiging okay na rin sila ng kanyang kapatid. Sana balang araw ay makita ni Arnold ang pagkakamali nito. Kung hindi man yun mangyari, ay naroon siya lagi para kay Clyde at pati na rin kay Krista. Kasama niya si Manuel sa misyon nila sa Bukiring, bahagi ng North, kung saan ay may illegal loggers ang binabantayan nila. Malaking kumpanya ang nasa likod ng mga illegal loggers na yon, kung kaya ay mahigpit na checkpoint ang ginagawa nila ng kanilang mga kasamahan. Si Arthur ang head ng operasyon nila sa utos ni Colonel Samuel. Minsan ay naglilibot-libot sila sa mga kagubatan para magmanman sa kapaligiran dahil maaaring makapasok ang mga illegal loggers. Bago nagtapos ang buwan ng Hunyo, ay natimbog ng 32nd Infantry Battalion Alactan sa pamumuno ni First Lieutenant Arthur de la Vega, ang malaking kumpanyang nasa likod ng mga illegal logging sa norte. Muling pinarangalan si Arthur ng Philippine Army, kaya lalong nagsusumithi ang nadaramang inggit sa puso ni Manuel. Kahit silang lahat na isang batalyon ang nakatanggap ng parangal, ay mas matunog pa rin ang pangalan ni Arthur de la Vega. Sa kanilang lahat, na tumanggap pa ng special na parangal mula sa general ng kanilang unit. Sa unang pagkakataon, ay hindi dumalo si Arnold sa parangal ng kapatid na si Arthur. Tanging ang inang si Marisa at amang si Armando lamang ang naroon, kasama ang ninong niyang si Colonel Samuel. Excited siyang umuwi ng kondo para ipakita kay Krista at sa pamangking si Clyde ang kanyang nakuwang parangal. Hindi niya alam pero sa tuwing uwian niya ay na-excite na siyang umuwi ng kondo para makita si Krista. Hindi niya na nga namimiss ang crush niyang si Dave na laging nangangamusta sa kanya. Pero namimiss niya talaga si Krista sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Ngunit natigilan na lamang siya nang makita sa labas ng unit niya na doon ay nagkakagulo. Hoy, babaeng mukhang pera. Ibalik mo sa akin ang sahod ng asawa ko. Dahil hindi na ikaw ang asawa ni Arnold. Ako na. Kaya sa akin nararapat ang sahod ni Arnold. Sigaw ni Andrea kay Krista. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng mga pulis. Ang kapal ng mukha mong sugurin ako ha. Bakit naubos mo na ba ang pera ng asawa ko? Hiwalayin mo na. Nang sa gayon ay makahanap ka na naman ng ibang pagkakaperahan. Balik singal naman ni Krista sa kabit ng asawa niya. Ibalik mo ang pera ng asawa ko, ano ba? Hinablot nito ang buhok ni Krista, subalit isang malakas na mga kamay ang humila kay Andrea at itinulak ito. Umalis ka na. Kung ayaw mong kalit ka rin kita papalabas ng kondo. May inang wika ni Arthur, ngunit may diin ang salita nitong binitawan. Huwag kang makialam ditong bakla ka. Makikialam talaga ako dahil pamilya ko na ang ginugulo mo. Hinawakan ni Arthur si Andrea at tinaladkad papalabas. Nagpupumiglas ito mula sa pagkakahawak niya at nagsisisigaw. How dare you? Bitawan mo ako. Itinulak ito ni Arthur at binalingan ng guard. Huwag mong papayagang makapasok ang babaeng yan dito ha. Naintindihan mo ba? Maotoridad na utos ni Arthur sa security guard na kinaladkad papalabas ng gate si Andrea. Napakalawak ng ngiti ni Krista nang makabalik siya. Nakatayo ito sa labas ng unit. Napatakbong lumapit sa kanya. Mahigpit na yumakap sa kanya si Krista na may mga luha ang mga mata. Alam niyang nasasaktan pa rin ang kaibigan niya at ipinapangako niya sa kanyang sarili na narito lamang siya lagi para kay Krista. Umalis si Andrea nang walang nagawa. Kahit papaano ay takot siyang madampot ng mga pulis. Galit na galit niyang tinawagan ng kapatid na si Manuel para isagawa ng patungkol sa mga plano nila. Ang kanilang matagal nang binabalak para sirain ang pagkatao ni Arthur sa militar.
Kailangan niyang makaganti sa baklang iyon na siyang dahilan kung bakit wala siyang pera sa ngayon. Nababahala na rin siya sapagkat isang buwan na siyang hindi dinadatnan ng regla. Pero masaya iyon para magamit niya ang bata para i-blackmail ang pamilya de la Vega para sa pera. Alam niyang hindi kayang gawin ni Krista ang ipakulong silang dalawa ni Arnold. May anak rin ito kay Arnold. Kahit kampante siyang hindi magagawa ni Krista na ipakulong siya at si Arnold kapag nagkaroon sila ng anak. Sa ngayon, uunahin niya na lamang muna si Arthur. Isasagawa na nila ni Manuel ang matagal na nilang binabalak para kay Arthur. Galit din ang Kuya Manuel niya sa baklang si Arthur dahil sa palagi na lamang itong bumibida. Naiinggit ang Kuya Manuel niya kay Arthur. Kaya mas mabuting aalisin na nila sa landas nila ang kapatid ni Arnold na bakla. Sa mga sumunod na araw ay naging puspusan ang pagsasanay nila dahil sa barracks para sa susunod na misyon nila. Sa Mindanao sila isasabak sa susunod na misyon. Mga rebeldeng grupo ang kakalabanin nila. Gagawin ng troops nilang reinforcement sa tropa ng assault team ng military na sumugod sa mga rebelde. Pero napapansin ni Arthur ang mga masasamang tingin sa kanya ni Manuel. Nag-iingat na lamang rin siya sa lalaking ito dahil tingin niya rito ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Umuwi muna siya ng kanyang kondo para magpaalam kay Krista bago sila tumungong Mindanao. Nag-aalala ito sa kaligtasan niya. Mag-ingat ka, Art. Alalahanin mong hihintayin ka namin ni Clyde. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Krista para sa kanya. Hindi niya man may paliwanag ang nadarama, pero pakiramdam niya, higit pa sa pagkakaibigan ng naroon sa puso niya para kay Krista. Mabigat ang mga paang naglakad siya papalabas ng kondo, yung parang may pumipigil sa kanyang umalis. Pero kailangan niya na talagang umalis para hindi na siya mahuli pa sa flight nila, papuntang Mindanao. Hindi niya rin kasi alam sa sarili niya kanina, pero nais niya munang makita si Krista at Clyde. Napahinto siya sa tapat ng pinto nang marinig ang pagtawag ni Krista. Paglingon niya, ay nakita niyang malungkot ang mga mata nito. Bakit? Pilit ang ngiti niyang nilingon ng kaibigan. Bumalik ka kaagad ha, mamimiss kita. Paus na wika nitong napatulo ang luha na yumakap sa kanya ng mahigpit. Bakit ka umiyak? Nagtatakang tanong niya, pero napakalakas ng pintig ng puso niya habang nakatitig sa luha ang mga mata ni Krista. Hindi naman siya dating ganito, kaya sobra siyang nagtataka. Hindi ko alam pero hindi ka pa man nakakaalis ay namimiss na kita. Tuluyan na itong umiyak. Hindi niya rin may paliwanag pero napakaganda ni Krista at lalo itong gumanda sa paningin niya sa bawat araw na lumilipas na kasama niya ito. Marahan niyang itinaas ang maliit na pisngi ni Krista at pinahid ang mga luha sa mga mata nito. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib niya at may kung anong tibok sa puso niya habang nakatitig sa natural na mapupulang labi ni Krista. Ang mga mata nitong may mga damdaming hindi niya may paliwanag ay sobrang nakakalunod. Hindi niya maintindihan sa sarili pero naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata at lumapat ang mga labi niya sa malalambot na labi ni Krista. Matamis iyon at masarap sa pakiramdam na hindi maipaliwanag. Naramdaman niya namang tinugon ni Krista ang mga halik niya. Kumapit pa ang babae sa batok niya, kaya't hindi niya napigilan lalo itong yakapin ng maigpit. Nakakahalina ang amoy ng katawan ni Krista na naamoy niya naman dati, pero hindi naman siya nakakaramdam ng ganito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nila matapos pinagsaluhan ng matamis na halik. Hindi niya alam pero kinikilig siya at na-excite na muling nilasap ang mga labi ni Krista. Mahirap mang ipaliwanag ang nadarama niya, pero masaya siya. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan. I have to go. Baka malate na ako sa plate namin. Bulong niya kay Krista, habang hinahaplos ang malambot at mahaba nitong buhok. Bumalik ka kaagad ha. May panlalambing na wika nito. I will. Hintayin mo ako ha. Hintayin niyo ako ni Clyde. Masuyong wika niya kay Krista. Yes, hintayin ka namin ni Clyde. Mag-ingat ka roon. Muling naglapat ang mga labi nila sa ikatlong pagkakataon at naging mas mapusok ang mga halik na iyon. Hindi niya iniisip na magagawa niya ito kay Krista. Hindi niya alam na si Krista lang pala ang gigising sa natutulog niyang pagkalalaki.
Sa totoo lang ay nalilito na siya sa nadarama niya at nalilito na rin siya sa kanyang sarili kung totoo ba siyang bakla. Pero napakasarap ng mga labi ng kaibigan niya. Nagpaalam na talaga siya kay Krista na makikitang 30 minutes na lamang at aalis na sila sakay ng eroplano papuntang Mindanao. Pagdating niya sa barracks ay kaagad niyang inihanda ang mga kagamitan. Masaya siya. Sobrang saya niya ngayon. Sinulyapan niya ang larawan ni Krista na lihim niyang kinuwanan noong nakaraang linggo habang nakatulog itong nakasandal sa mga pisig niya. Nanood sila ng TV roon at nag-uusap. Napakaganda pala ni Krista. Ang ganda ni Krista, no? Natigilan siya nang biglang nagsalita sa likuran niya ang Kuya Arnold niya. Nagtataka siya kung bakit naroon ito. Kasama pala itong ipapadala sa Mindanao na kasama ng grupo nila for enforcement sa team na pumapasok sa kuta ng kalaban. Sayang, niloko mo. Casual na sagot niya. Nakaramdam na naman siya ng inis pero may parte ng pagkatao niyang nakaramdam ng hiya sa kapatid. Hinalikan niya ang asawa ng kapatid niya. Nag-file na ako ng annulment case para sa pag-iwalay namin ni Krista. Palalayain ko si Krista para makahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng tunay. Seryosong saad ng kanyang kapatid na noon ay nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng tuwa sa sinabi ng kanyang kapatid. Then, that's good. Pinagpatuloy niya ang paghahanda ng mga gamit niya. May nagbago sa iyo, Art. Okay ka lang ba? Nakakunot noong tanong ng Kuya Arnold niya. Walang nagbago sa akin, Kuya. Masaya lang ako at iiwalayin mo na ng tuluyan si Krista. Akin na lang si Krista. Hindi nakapagsalita si Arnold. Niniwanan niya matapos isukpit sa balikat ang dalang backpack. Magkatabi sila ng Kuya Arnold niya sa eroplano hanggang sa lumapag na nga sila sa airbase kung saan naroon ang kampo nila. Kinagabihan ay hindi mapalagay sa Arthur, lalo na kapag nagkakasalubong ang mga mata nila ni Manuel. Nagtataka na lamang siya nang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kapatid na si Arnold na sinabing mag-iingat siya sa grupo ni Manuel. Baka nararamdaman na rin ng Kuya Arnold niya ang nararamdaman niya. Nagising siya kinagabihan na nauuhaw, kaya't lumabas siya sa tulugan nila ng kuya niya. Naglalakad na siya sa may pasilyo nang bigla siyang hinatak ng mga kasamahan na tropa ni Manuel papasok sa barracks ng mga ito. Doon ay tila walang katapusang labanan ang nangyari. Suntok at sipa ang natanggap ni Arthur, pero lumalaban si Arthur sa mga ito hanggang sa iginupo siya ng pagod. Iginapos siya ng mga kasamahan at doon ay tinurukan sa braso ng droga. Tila umikot ang paningin niya sa paligid. Mukha ng kanyang ama ang nakikita niya at mukha ng umiiyak na si Krista. Nakikita niya rin sa nalalabong paningin si Manuel at ang mga kasamahan niya na pinagtatawanan siya. Malamang ay epekto yun ng droga na itinarak sa kanya. Nagdidilim na ang paningin ni Arthur nang marinig niya ang sunod-sunod na tawanan ng mga kasamahan ni Manuel. Kung umaayon nga naman talaga sa iyo ang kapalaran, no? Nadinig niya ang halakak ni Manuel. Ngunit narinig niya ang malakas na kalabog sa loob ng barracks, ang Kuya Arnold niya. Nakita niya itong nakikipaglaban kay Manuel. Hinigit ni Arthur ang kutsilyo niya at sinugatan ng mga kamay. Tiniis niya ang sobrang sakit para mailabas niya lamang ang dugo. Ito ang makakatulong para ma-stabilize ang drogang nasa katawan niya. Umagos ang masaganang dugo mula sa sugat niya. Effective naman ang ginawa niya. Hindi na siya masyadong nahihilo. Hinataw niya ang katawan ni Manuel nang akmang sasaksakin na nito ang Kuya Arnold niya sa hawak niyang tubo. Sunod na hinataw niya naman ito sa ulo. Tama na, halika na. Kailangan na nating makalabas dito. Tinulungan siya ng kuya niya dahil sa pasuray-suray siyang naglakad papalabas. Ngunit nakaramdam na lamang siya ng unti-unting bumagsak ang katawan ng kuya niyang si Arnold. Sa nanlalabong mga mata ni Arthur, ay nakita niya ang dugo na lumabas sa katawan ng kapatid niya. Sinaksak ito ni Manuel, kaya't kahit nahihilo, ay dinaluhong niya si Manuel at inundayan din ito ng saksak sa tagiliran. Maya-maya pa, ay nagkagulo na sa loob ng base nila. Kuya! Kuya! Sigaw ni Arthur nang makitang luba ang tama ng kapatid. Tulong! Tulungan niyo kami! Hinila niya papalabas ang katawan ni Arnold. Kita niya ang pagtayo ni Manuel at walang awang pinagbabaril siya. Bago pa man dumating ang ilang mga kasama nila sa loob ng base, bumagsak na ang katawan ni Arthur
Pero bago pa siya nawalan ng malay, ay nakita niyang sinalag ng kanyang kuya ang katawan sa mga bala na mula kay Manuel. Huli na, nang malaman niyang wala ng buhay ang Kuya Arnold niya. Nakapagsalita pa ito at ibinilin sa kanya sina Clyde at Krista. Nalaman pala ng Kuya Arnold niya ang masamang ginagawa ni Andrea at pati na rin ni Manuel na kapatid nitong si Andrea. Nagtitrade pala ang mga ito ng mga droga. Isinuplong ng Kuya Arnold niya mismo si Andrea sa militar. Sinadya ni Arnold na sumama sa operasyon dito sa Mindanao dahil duda na itong may masamang balak si Manuel sa kapatid niya. Ang sakit ng huling nalaman ni Arthur ang ginawa ng kapatid niya. Iniligtas siya nito sa kapahamakan. Mas nanaig ang pagiging magkapatid nila kesa sa pagiging magkaaway nila. Tama ang kanyang ama sa lahat ng pangaral nito sa kanila noon. Mas matimbang ang dugo kesa sa tubig at mas mahalaga ang pamilya higit sa anumang bagay sa mundo. Napaluha na lamang si Arthur nang makita ang bangkay ng kanyang kapatid. Tatalo niya pala si Manuel sa labanan nila at pinawian din ito ng buhay. Hindi na ito nailigtas pa ng mga doktor dahil sa fatal ang mga saksak na tinamo nito mula kay Arthur. Sa investigasyon sa loob ng base nila ay pinagplanuhan pala talaga ni Manuel na patayin siya. Nalaman na kasi nitong nakulong ang kapatid at ipinakulong ni Arnold. Ang hindi inaasahan nito ay ang pagsulpot ni Arnold sa eksena para iligtas itong si Arthur. Nakulong rin ang ilang mga kasama nitong naroon at tumulong sa pangbubugbog kay Arthur. Pero kahit nawala si Manuel, ay napakasakit pa rin sa kanyang parte dahil nawalan siya ng kuya. Hindi niya inaasahang sa panahon ng panganib, ang kapatid niya pa ang magliligtas sa kanya. Ang tama niya sa baril ay sa balikat lamang at sa kanyang tagiliran. Meron rin sa likod pero natanggal na ito at ligtas na siya sa kapahamakan. Niyakap niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay at ipinangako niya sa harapan ng bangkay nitong aalagaan at mamahalin niya ang iniwang pamilya nito. Art, anak, nanginginig ang boses ng kanilang ama na sumundo sa kanya sa military base ng Mindanao. Pa si kuya. I'm sorry pa. Hindi ko po nailigtas si kuya. But he saved me instead. Napahagulgol na parang bata na wika ni Arthur sa ama. Wala kang kasalanan, anak. Sadyang may mga tao talagang halang ang kaluluwa na kagaya na lamang ni Manuel. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Niyakap din ito ang isang anak na wala ng buhay. Isang napakasakit na bagay sa mga magulang na siyang mag-aayos ng burol para sa anak na nawala. Lalong-lalo na kay Armando. Pinalayas niya si Arnold ng dahil lamang sa galit niya sa pagsira nito sa binuong pamilya. He failed to discipline his son and to protect his son. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Arthur sa kanya. Hindi niya hahayaang mawala pa si Arthur sa kanya, na mawawala pa ang nag-iisang anak na natira at meron siya. Papatigilin niya na si Arthur sa trabaho nito at wala siyang pakialam kung makikipagrelasyon man sa isang lalaki si Art. Ang mahalaga ay masaya ito at buhay na makakasama niya hanggang sa pagtanda niya. Lumipas ang mga araw matapos mailibing si Arnold. Naroon ang buong pamilya nila sa pamamahay ng kanilang amang si Armando. Nakita niyang naroon ang lahat sa salas at siya na lamang ang kulang. Naroon na rin si Krista. Art, anak, halika na. May sasabihin ako sa iyo. Seryosong wika ng ama. Mag-resign ka na sa trabaho mo sa militar. Bahala ka kung gusto mong rumampa at i-manage ang beauty hub mo. Ang mahalaga, you are safe, anak. Diretsyong saad ni Armando. Nakaramdam ng bahagyang kalungkutan si Arthur dahil masaya siya bilang sundalo. Gusto niya na ang profesyong iyon. Pa, ayoko. Gusto ko po ang ginagawa ko. Gusto ko ang naglilingkod sa bayan natin. Napakunot ang noon ni Armando sa sinabi ng anak. Ang akala niya ay napipilitan lamang si Arthur sa ginagawa nito. Pa, napamahal na po sa akin ang tungkuling ito. Hindi na ako alis sa serbisyo at dito na po ako tatanda. Lalong napakunot ang noon ng kanyang ama sa sinabi niya. Papaano ang negosyo mo, anak? Ang face and beauty hub mo. Lumalago na yon at hindi ba ayun ang gusto mo? Nagtatakang wika naman ang kanyang inang si Marisa. Ma, pa, nagkamali po kayo. Mas gusto ko pong magserbisyo at maglingkod sa bayan natin. Mag-ingat po ako palagi. Ang Diyos po ang may hawak sa buhay natin. Saka ang negosyo kong iyon, don't worry. Si Krista po ang hawak doon.
Napatingin sa kanya si Krista at ngumiti. Napag-usapan na kasi nila ang patungkol sa bagay na yon. Ibibigay niya kay Krista ang negosyo niya. Pa, ma, may sasabihin po ako sa inyo. Nagkatinginan ang mga magulang nila, lalo na noong ginagap niya ang mga kamay ni Krista. Let me marry Krista pagkatapos ng 1-year death anniversary ni Kuya. Pa, ma, gusto ko pong bumuo ng pamilya at si Krista po ang gusto kong kasama sa pamilyang bubuuin ko. Gusto kong maging ama ni Clyde at sa mga magiging anak namin ni Krista. Mas lalong hindi nakapagsalita ang mga magulang niya na napatitig sa kanilang dalawa. Hindi ka bakla? Nauutal na wika ng kanyang ama. Pa, kahit bakla po ako, pero mahal ko po si Krista. Kaya pumayag ka ng pakasalan ko si Krista pagkatapos ng 1 taon. Litong-lito na napakamot sa ulo ang kanyang ama patungkol sa mga sinabi niya. Bakla man siya, pero nagbago ang puso niya. Lalo na noong nagsimula ng mahulog ang puso niya sa asawa ng kuya niya na matalik niyang kaibigan noon. Ang pamilya ay pamilya, at ang dugo ay matimbang kaysa sa tubig. Anumang sigalot meron kayong mga magkakapatid, pagdating ng panahon ng kagapitan, ang iyong kapatid pa rin ang unang sasalo at dadalo sa iyo. Ang iyong kapatid at pamilya pa rin ang naroon para sa isa't isa. Ang pamilya mo ang karamay mo, kaya maging mapagmahal sa isa't isa. Maging bakla o tomboy man ang kapatid mo, respeto mo ito dahil balang araw, sa hirap ng buhay, kayong magkakapamilya pa rin ang magdadamay.